Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ikukwento ko ang tungkol sa isang sumpa at misteryosong pagkakaibigan na nagsimula sa ilalim ng isang punong balete. Habang naglalakad sa Luneta Park, natagpuan ni RD ang isang sulat na naglalaman ng kwento ng isang batang babae na sinumpa ng mga lumang laruan. Paano kaya nila haharapin ang sumpa? At ano ang magiging kapalaran nila? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng ang sumpa ng mga lumang laruan. Magandang araw sa lahat ng mga tagahanga ng kwentong kababalaghan. Salamat sa inyong oras at interes na pakinggan ang aking kwento. Ako si RD, lumaki sa Maynila na puno ng alaala at misteryo. Laking lola ako. At sa kanya ko natutunan ang mga kwento ng kababalaghan na nagpausbong sa aking sariling karanasan. Ang kwento ng pagkakaibigan at sumpa na hindi ko malilimutan. Isang hapon sa Luneta Park, naramdaman ko ang malamig na hangin na may dalang kakaibang pakiramdam. Habang abala ang mga tao sa paligid, isang malaking punong balete ang nakakuha ng aking atensyon. Lumapit ako sa puno at nakita ang isang sulat na nakapako dito. Binasa ko ang mga unang linya at agad kong naugnay ito sa isang malungkot na pagkakaibigan. Erfa, sambit ko. Naalala ko ang unang pagkakataon na nakita ko siya, bagong estudyante, hindi napapansin, at palaging may kasamang mga lumang laruan. Ang mga laruan na may kakaibang aura, nagdala sa akin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila may sariling buhay. Mula noon, nagsimula ang aming kakaibang kwento. Isang araw sa tabi ng ilog, biglang huminto si Eva at tumingin sa akin ng may takot at kalungkutan sa kanyang mga mata. RD, may sumpa ako. Kapag hindi ako nakikita o naiisip ng mga tao, nakakalimutan nila ako pag-amin niya. Napaisip ako sa kanyang sinabi, paano nangyari yon? Itanong ko, puno ng pagtataka. Nagsimula ito nang magising ako isang araw na napapaligiran ng mga lumang larawan at laruan. Simula noon, nag-iisa na ako. Sa pagnanais na hindi makalimutan si Eva, inukit ko ang pangalan niya sa aking braso. Hindi kita pababayaan, pangako ko. Sa kabila ng panganib, pinagtibay nito ang aming pagkakaibigan. Isang araw, sa sobrang dami ng iniisip ko, nakalimutan kong tingnan ang pangalan ni Eva na nakaukit sa aking braso. Ang araw na iyon ay puno ng stress at pagod mula sa mga exams at projects. Hindi ko namalayan na sa dami ng ginagawa ko, unti-unti nang nawawala sa isip ko si Eva. Habang kumakain ako ng Chicken Joy sa Jollibee, aksidenteng nakita ko ang refleksyon ng aking braso sa salamin. Agad kong naalala si Eva at ang aming sumpa. Eva, sigaw ko sa sarili ko, halos mabitawan ang aking pagkain. Hindi pwede, hindi kita makakalimutan. Agad akong tumakbo palabas ng Jollibee at pumunta sa bahay ni Eva. Kailangan kong ipaalala sa kanya na hindi ko siya nakakalimutan. Habang tumatakbo ako, naramdaman ko ang kaba at takot. Paano kung huli na ang lahat? Muli kong pinagtibay ang aking pangako na hindi siya makakalimutan. Eva, andito ako. Hindi kita pababayaan, sabi ko habang yakap-yakap siya. Sa aming paghahanap ng solusyon, pumunta kami sa mga lumang library at nagtanong-tanong sa mga matatanda sa aming barangay. Ngunit tila walang makapagbigay ng kasagutan tungkol sa sumpa. Sa wakas, natuklasan namin ang isang lumang tala-arawan ni Renato, isang dating estudyante sa aming paaralan. Ang tala-arawan ay nagbunyag ng tunay na kalikasan ng mga lumang laruan. RD, tingnan mo ito, sabi ni Eva habang hawak ang tala-arawan. May paraan para mawakasan ang sumpa. Ayon sa tala-arawan,
Ang sumpa ay maaaring mawakasan sa pamamagitan ng isang sakripisyo. Kailangan may mag-alay ng sarili para mapalaya ang isa, sabi ko habang binabasa ang mga huling pahina. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi ni Eva, nanginginig ang boses. Pero kailangan nating subukan. Nagdesisyon kaming sundin ang mga nakasulat sa tala-arawan. Kailangan naming maghanda para sa ritual na magpapalaya kay Eva. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Ngunit alam kong ito lang ang paraan para mailigtas si Eva. Dumating ang araw ng ritual. Pumunta kami sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona, puno ng alikabok at mga sirang laruan. RD, sigurado ka ba dito? Tanong ni Eva halatang kinakabahan. Oo, Eva, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Sagot ko. Habang naglalakad kami papunta sa gitna ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na makikita ko si Eva. Sinimulan namin ang ritual ayon sa mga nakasulat sa tala-arawan. Habang binibigkas ko ang mga salita, naramdaman ko ang sumpa na unti-unting lumilipat sa akin. Eva, kailangan mong maging malakas. Sabi ko habang nararamdaman ang sakit. Sa huling bahagi ng ritual, nakita kong unti-unting nagiging normal muli si Eva. RD, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Eva halos umiiyak. Basta maging masaya ka, Eva, iyon lang ang mahalaga, sagot ko. Ako na ngayon ang bagong nilalang na sinumpa. Ngunit masaya akong makita si Eva na malaya na sa sumpa. Iniwan ko ang isang sulat para kay Eva sa punong balete. Eva, masaya akong makita kang malaya na. Huwag mo akong kalimutan, nakasulat sa sulat. Habang isinusulat ko ang mga huling salita, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na makakapagsulat ako para kay Eva. Hindi ko na malayan na sa mga panahong nakakaramdam ako ng depresyon, naguukit ako ng mga letra sa aking braso. Ang mga letrang ito ay ang mga pangalan ni Eva na dati kong inukit upang maalala ang aming pagkakaibigan. Naramdaman kong unti-unti na akong nawawala, ngunit alam kong ang aking alaala ay mananatiling buhay sa puso ni Eva. Eva, paalam. Bulong ko habang nararamdaman ang huling tibok ng aking puso. Tuluyan akong nawala, ngunit ang aking alaala ay nanatiling buhay sa puso ni Eva. Sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay naging bahagi ng isang kwento na hindi malilimutan. Mga kaibigan, ang kwento ni RD at Eva ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkakaibigan ay handang magsakripisyo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga sumpa ng mga lumang laruan. Paalam.